Audio, sige. Okay. Hello, good morning sa lahat. At ngayon, na-late kami konti. Nabarya yung namin. So, ako, nung nakagising ako din, na-late ako ng 30 minutes. Ngayon, nandito kami sa aming programa ng Ebanghelyo sa Madaling Araw. Mabuti pa rin kasi natuloy pa rin namin kahit may abarya. Maraming salamat sa inyo na palagi nagsubaybay sa atin at nagka-live lang kami ngayon sa Facebook. Mamaya ulit i-re-upload namin itong video pagkatapos nito. Maraming salamat sa inyo sa palaging nagsubaybay at God bless us all. Ibigay naman natin kay Bro Tim Rebella ang greetings niya sa ating mga kapatid. Siya na mag-start ng opening prayer. Sige, okay. Diretso na. Sige. Oo. Magandang umaga dyan sa Pilipinas. Magandang hapon dyan sa inyo ni Bro Yor sa Amerika at sa Canada. At dito ay ating gabi pa lang po. Salamat sa patuloy na subaybay sa maliit na channel na ito sa Facebook. Ganoon din po, salamat sa mga kapatid ko ngayong gabi, hapon, at wala tayong kasamang Israel, ako lang, mag-isa, Salamat mga kapatid. Sa umagang ito, atin namang pagnilay-nilayan ang salita ng Panginoon. At samahan mo niyo kami na ito'y pag-uusapan namin. Sana marami kayong mapupulot sa umagang ito dyan sa Pilipinas. So sa simula, ihanda natin sarili sa presensya ng ating Panginoon. Pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa dinagdag mong buhay sa bawat isa sa amin. Kasama na po ang mga kapatid po namin na nakikinig at sumusumaybay sa Facebook. Ganun din po sa YouTube, sa paglalipat dito ng aking mga kapatid. Panginoon, maraming salamat din po sa mga blessings na aming natanggap sa iyo. At ganun din po, Panginoon, aming pinapasalamatan na kahit po kami po ay na-late at ganun din po may mga kakulangan sa aming buhay, pinunuan mo po, Panginoon, at na matuloy po ang aming gagawing pagninilay-nilay ng iyong mga salita. Buksan mo po ang aming puso at mga bibig para gawin mong instrumento na aming mailathala at ibigay sa nakikinig ang iyong mga salita. Panginoong Diyos, samahan mo po kami at ipuin ang banal na Espiritu na magawa po namin ang mga bagay na kalugod-lugod po sa inyo. Mula pong ito ay aming pinapasalamatan at tinataas. In Jesus' name, who lives and reigns with you with the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not And lead us not into temptation. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. To glorify you, God. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Mama Mary, pray for us. Pray for us. Pray for us. Pray for us. Angels in heaven, pray for us. Pray for All us. saints in heaven, pray for us. Pray In the name for of us. the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.
Amen. Pag kayo, Bro Calvin. Yes, ang ating babasahin na natin ngayon ang ating ebanghelyo. Share ko muna. Hindi ko pa naman alam tong papaano to, pero kama-adjust ko to. Ganun pa rin to makikita sa screen eh. Okay lang. Ikaw na ba magbabasa, Capior? Oh, sige. Ano ko muna. Sige ito. Our gospel for today is from John chapter 21 verse 1 to 14. Pagkatapos nito, muling nagpakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang nangyari. Okay. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinatawag na Kambal, Nathaniel na taga Cana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at 2 pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako, sasama kami," sabi nila. Umalis nga sila at sumakay sa isang bangka. Magdamag silang ng isda, subalit wala silang nahuli. Nang mag-uumaga na, tumayo si Jesus sa pangpang, ngunit siya ay hindi nila nakilala. Sinasabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," sagot nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at nang hilahin nila ito ay hindi nila makaya sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minahal ni Jesus, "Ang Panginoon yun." Nang marinig ito ni Simon, Pedro, nagsuot siya ng damit dahil nakahubad siya noon at saka lumusong sa tubig. Dumaong sa pampang ang kasama niyang mga alagad sakay ang bangka na hilan ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong malayo sa pampang, mga 90 metro lamang. Pagkaahaw nila sa pampang, nakakita sila roon ng isdang inihaw sa baga at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malaking isda. 153 ang lahat ng nahuli nila. Hindi nila nasira ang lambat kahit ganoon karami ang mga isda. "Halika kayo at mag-almusal. Mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad na hindi nangaas magtanong sa kanya kung sino siya sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at binigay sa kanila. Ganon din ang kanyang ginawa sa isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. Yan lang bro, your Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. pinupuri ka namin Panginoon. Panginoon Hesus Kristo. Yan na po yung ating ebanghelyo na sa ngayong araw na ito. Ibigay po natin ito kay Bro Romy. Siya po yung natin ngayon. Maraming handa po to si Bro Romy dahil kanina pa to sila nag-antay. Sige bro. Hindi,
Nagano lang kami, sharing na kami kanihan ng mga mga Ah, tungkol sa Israel. Anyway, ano tawag yan? Good morning dyan sa Pilipinas. At sa amin naman, ni Brother Pure sa Canada at US, good afternoon. At sa lahat ng nakisabay sa amin sa Facebook Live and sa makapanood sa YouTube sa recording o sa pag-load ni Brother Salde, nawa tayong lahat ay pagpapalain ng Diyos tulad ng kanyang mga disipulo nung unang panahon, nung kasama-sama niya at sa lahat ng mga sumusunod ng ating Panginoon. Marami silang pagpapalang na natanggap sa ating Panginoon and marami silang mga himala at mga miracles na nasaksihan sa kapanahunan ng ating Panginoon. Even though Jesus Christ, He is not physically present in our time, naramdaman pa rin ng ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu sa lahat ng mga nananalig at nananampalataya. So tayo bilang isang Kristiyano, bilang tagasunod ng ating Panginoon, at pangako ng Diyos yun na kung saan mang dalawa higit pang nagkasama-sama through His name, nandoon at narito siya sa ating kalagitnaan. Walang imposible sa ating Panginoon, kasi tulad ng mga disipulo na pinapakitaan ng ating Panginoon. Sa ating binasang gospel ngayon, tunay nga po nga napakatagilan ng ating Diyos at He is a risen Lord. Siya po talaga ang buhay at nabubuhay, muling nabuhay ng ating Panginoon. At ito yung mga gospel ng mga nakaraang linggo at kahit sa mga simbahan na kung nanonotice natin ang mga gospel reading ng ating simbahan tungkol sa pagpapakita ng ating Panginoon. Kung natandaan nyo, sa muling pagkabuhay, kasi parang related pa rin to sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon, dahil ang ating Panginoon nagpapakita sa kanyang disipulo, related pa rin to. Kung natandaan natin yung si Mary Magdalene, nagpapakita ng ating Panginoon, kung titingnan natin yung kung paano nangyari, ganun ang matitrace natin from the beginning. Nagpakita ang ating Panginoon, ang unang-una, the first person, Jesus showed her, yung babae nga si Mary Magdalene. At nanonotice natin from the beginning hindi talaga siya na-recognize kagad-agad. Mary Magdalene, she didn't recognize right away that Jesus, He is risen from the dead. Kasi akala niya ninakaw lang, di ba? Kaya nung tinawag siya sa kanyang pangalan, doon niya na-recognize na-recognize nga ang ating Panginoon na muling nabuhay. And then nung nakaraan din nating talakayan o yung Ebanghelyo ng madaling araw din natin, yung tungkol sa dalawang disipulo na naglalakad papuntang Emmaus, na hindi din nila na-recognize ang ating Panginoon kahit na kasama-sama na nilang naglalakad at hindi nila na-recognize. Doon na nila na-recognize ang ating Panginoon nung nakisalo sa kanilang hapunan at pinaghati-hati yung tinapay at ibinigay sa kanila. They recognize regarding about the Last Supper na ginawa ng ating Panginoon na pinaghati-hati ng tinapay. Ngayon, sa gospel na binasa natin ngayon, uli, ang gospel na tinatalakay natin ngayon, gospel na madaling araw, ay nagpapatunay nga lahat ng kanyang mga disipulo at lahat ng mga followers ng ating Panginoon they didn't recognize right away that Jesus Christ, He is a risen. He was risen already. Kasi ang ating mga disipulo, habang sila ay nasa dagat o nasa tabi ng dagat, habang nangingisda, sila si Simon Pedro at ang kanyang mga kasama, ay nung tumayo ang ating Panginoon sa tabi ng pangpang, sa tabi ng ilog, sa tabi ng dagat, na doon sila kasi bumalik sila nung namatay ang ating Panginoon. Kung tutuusin marami na silang from the beginning, marami na silang nababalitaan ng ating Panginoon muling nabuhay. Pero nung nagpakita sa kanila, hindi pa rin nila na-recognize uli, at doon na nila na-recognize ang ating Panginoon noong
sinabi ng ating Panginoon na ihagis niyo muli ang inyong lambat kasi wala silang nahuling magdamag na ingisda. So, sinabi ng ating Panginoon, ihagis niyo muli ang lambat niyo sa dagat. And then, nung marami silang nahuli, doon na-recognize o na-realize ni Simon Pedro nga, sabi niya, si Jesus yun. At nung umahon sila, kaya nga wala siyang damit ng kasalukuyan, kaya mamadali siyang nagdamit at umahon sa tubig. At ang kanya namang mga kasamahan, hila-hila yung lambat na sakay ng bangka patungo sa dalampasigan. At doon nila nakita ang ating Panginoon at inanyayahan silang kumain. Tunay nga po nga, hindi po natin minsan ang ating Panginoon, kahit ang ating Panginoon ay present po sa kasalukuyan sa buhay po natin, we are not recognized right away that Jesus, He was present in our life. He was present in our faith sa ating pananalig at pananampalataya. Kasi minsan nga, sabi nga, meron tayong doubts sa sarili natin nga, minsan yun ang nagiging daan. At sabi nga ng ating Panginoon nga, kailiit lang yung pananalig at pananampalataya. Kaya nga siguro ang tayo bilang tagasunod sa ating Panginoon, kailangan talaga nga ma-recognize ang ating Panginoon through our faith and sa ating bilang tagasunod ng ating Panginoon. Kasi paano ba natin ma-recognize na ang talagang Panginoon buhay sa talagang muling nabuhay sa ating buhay? Imagine, brothers and sisters in Christ o mga kapatid, tunay nga po nga, how could we serve sa ating Panginoon effectively? Kasi hindi tayo makaserve sa ating Panginoon effectively kung tayo ay nagkakaroon ng doubt sa sarili natin. So, we can serve Jesus Christ effectively through our trust, fully trust into Him. Or kailangan meron tayong, anong tawag yung class sa Tagalog, yung nagtitiwala tayo na ang ating Panginoon talaga muling nabuhay. At He is our Savior and Lord sa buhay po natin. Kasi ito ang kondisyon sa buhay po natin eh. No, kaya bakit tayo nandito ngayon bilang isang Kristiyano at bakit tayo nagsisikap na maglingkod sa ating Panginoon? Katulad ng mga kanyang mga disipulo, naglilingkod sa ating Panginoon, meron kasing mission ng ating Panginoon. Sabi nga ni Brother Romel, nung pumunta siya sa Israel, he didn't notice right away kung bakit ano bang purpose, bakit napunta siya sa Israel. Ano bang purpose ng Panginoon? Ako din naman, in my own life, in my own experience, I've been noticed for so many years, bakit ba napunta ako dito sa Canada? Nga, ever since, I was just only an ordinary person nga, nga anak ng ordinaryong farmers sa amin sa probinsya sa Bohol. And then, when I was young, nung habang nagpapastol ako sa amin ng kalabaw na ginagamit ko upang mag-araro sa taniman ng aming palay, sa taniman ng mga mais o kamuting kahoy, I was young noon pa, elementary pa ako. And then sometime, doon ko naramdaman talaga, I'm just share a little bit na experience, nga naramdaman ko talaga nga, kasi habang nakasakay ako sa kalabaw namin, maliit pa ako noon, may dumaan na eroplano. Sa amin naman, you can notice the airplane kung sa probinsya nga, napakataas. Hindi katulad ng Maynila, nga kung makita mo mga eroplano sa Maynila, ang baba, no? Makita mo malaking-malaki. Pero sa amin, napakalayog, napakataas at maliit lang. I wish myself on that time, sabi ko, Lord, siguro naman, pagdating ng araw, makasakay din ako ng eroplano. And then, it is true, granted talaga, at tunay nga po talagang buhay ang ating Panginoon, nga sa pamagitan ng wish ko lang, sa munting kahilingan ko sa ating Panginoon, nung una, maliit pa ako, at natupad. Bakit? Dahil sa kanyang kadakilaan at tunay nga buhay siya sa buhay po talaga natin. Buhay ang ating Panginoon at kung ano mang kahilingan natin, naririnig niya. Kahit sa munting kahilingan po natin, naririnig niya. Hindi ko ma-imagine sa buhay ko, sabi nga ni Brother Roy, ano bang purpose? Hindi ko ma-imagine sa buhay ko. Bakit? Imagine sa maliit ng kahilingan nung bata pa ako, napunta rin ako dito sa Canada. Kaya natutupad ko yung wish ko nga makasakay ako ng eroplano. Kasi sino bang I didn't expect myself na makasakay ako ng eroplano dahil mahirap lang kami. Paano ako mag-travel? Nga wala nga kaming sariling pera. So,
Ang Lord ang gumawa. Tunay nga buhay ang Diyos sa akin. And what is the purpose of God for me? Bakit nandito ako ngayon sa Canada? Ang purpose ng ating Panginoon sa buhay ko upang makatulong sa aking pamilya na nasa Pilipinas. Kaya pinadala ako dito sa Canada dahil mahirap lang kami. Through my sa aking konting nakikita dito, at least nakakatulong ako sa amin. At the same time, ang pinaka-main purpose ng Diyos nga bakit napunta ako dito sa Canada, kasi nagsiserve din ako dito rin ako sa Canada, dito nagsiserve pa rin ako, to be honest. Miyembro ako sa malaking organization dito sa Canada, yung Charismatic Renewal Movement, Roman Catholic Renewal Movement, and then being as volunteer disciple preacher dito sa amin sa Canada, I was continue myself to serving God sa pamagitan ng paglilingkod sa Kanya, paghahayag ng Kanyang banal na salita, at isinare sa mga tao. Kaya ano bang purpose natin to serve God? Upang maihayag ang Kanyang kabutihan, upang maihayag ang Kanyang muling pagkabuhay. We have to serve Jesus Christ effectively to realize that we are not insufficiency, or wala tayong may limitation tayo sa buhay natin, but just only Christ, Jesus Christ, all sufficient sa lahat ng ating pangangailangan. Kasi may limitation po tayo, but God has no limitation, or Jesus Christ has no limitation, lalong-lalo na po sa muli niyang pagkabuhay, dahil siya ay aakyat papunta sa Diyos na Ama, at doon po siya, at lahat ng mga kahilingan po natin ay maibigay po sa atin ang lahat ng kahilingan natin mula sa ating Panginoon. And then, to serve Jesus Christ effectively, how could we serve Jesus Christ effectively? To serve Jesus Christ effectively is to obey His command. Kaya nga, sa Matthew, kung hindi ako magkamali, if I'm not mistaken, Matthew 28:19, ano bang sabi ng ating Panginoon? Humayo kayo at bautismuhan nyo, humayo kayo sa lahat ng dako, bautismuhan nyo, ipangaral ang salita ng ating Panginoon. So, brothers and sisters, ma-share ko lang talaga, napakadakila ng ating Panginoon dahil meron tayong may kanya-kanyang plano ang Diyos sa atin. Saan man kayo naroroon? Sa Pilipinas, si Brother Romel, Team Rebellia sa Israel, si Brother Yor sa US, si Brother Saldi sa Philippines, ako naman dito sa Canada. God has purpose to each of one of us. Meron siyang purpose sa atin kung bakit tayo naroroon sa ating kinaroroonan ngayon, dahil may purpose ang ating Panginoon. Kaya, brothers and sisters, marami pang dala dyan silang ating mga kasama ko. So sa ngayon, napakadakila ang ating Diyos, at tunay nga po na muling nabuhay ang ating Panginoon sa buhay natin, at we have to feel His presence through the Holy Spirit, and then we have to recognize all the time that God is always alive in our life, being as a follower, being a servant of Jesus Christ. Brother Saldi, back to you. Yes, napakaganda, no? Yung natin sa ating kaibigan, kapatid, kapanalig sa Canada. At ibigay naman natin ito sa Cap Romel, Team Rebellia sa Israel. No? Madaling araw na sa kanila yata ngayon Pero nandito pa rin siya. Ibigay Antok natin. na yan Pero para sa Panginoon, gising pa yan Yes. Magandang araw muli at salamat Bro Saldi. Napakaganda ng ating gospel sa araw na ito. At yun nga sabi ni Bro Romy, na talaga may purpose talaga ang mga bagay na pinapagawa sa atin ng Panginoon. So sa pagnilay-nilay ko po ng gospel sa araw na ito, unang-una po yung Tiberias. Dahil pumunta kami roon nung nakaraang buwan, ay para malaman ng karamihan ay ito sa tinatawag nilang Sea of Galilee. Ito yung
itong bayan ng Tiberias, itong nakapaligid sa malaking lake na tinatawag nating Sea of Galilee. At para sa kalaman ng lahat, itong tinatawag na Sea of Galilee, hindi ito maalat, matabang. Tinatawag lang siyang Sea of Galilee dahil ang lawak niya ay lawak. Ngunit ang tubig nito ay matabang at dito yung kinukuha ang iniinom ng mga Israelites. Maliban sa ginagawa nila ngayon na kumukuha sa tubig ng karagatan. Ngunit mula pa sa panahon ng mga hari ay ito na ang Sea of Galilee ang nanggalingan ng kanilang inumin sa buong Israel. So matabang ito at tinanong ko lang ito dahil may mga kapatid tayo sa pagkakaakala nila ay maalat dahil ang pangalan Sea of Galilee ay sea. Karamihan sa atin pag sinabing sea, maalat talaga. Pero itong sea na tinatawag na Sea of Galilee ay matabang ito. Ang maalat dito ang Dead Sea at saka Red Sea. So magkaiba yon. Red Sea malapit sa Egypt. Yung Dead Sea ay doon naman sa norte ng Israel, papuntang Lebanon. So kung titingnan natin ang mga bagay na pagkita ng Panginoon sa kanyang mga apostoles, maano natin talaga na bumalik si St. Peter sa kanyang gawain bilang isang mangingisda. Sinabihan na siya noon pa ng Panginoon na sasama siya sa Panginoon nung hindi pa pinako ang ating Panginoong Jesucristo dahil gagawin siyang fishers of men. So, ibig sabihin na pinapaalam sa atin sa gospel sa araw na ito na totoong isang mangingisda ang ating unang Santo Papa sa ating simbahang Katoliko. Yun nga po, ang pangalawang nakita ko rito sa pagninilay-nilay ko kanina, nung sinabi ng Panginoon na ihagis niyong lambat sa kanan. So kung minsan, ito rin ang pangyayari ng realidad sa ating buhay. Na pag sinabi ng Panginoon, dito tayo sa kanan pupunta, minsan, marami pa tayong reklamo, minsan, umaatras-atras pa tayo, at iba yung gusto nating gawin, hindi yung gawin ng Panginoon. Walang exempted rito, karamihan ito yung ating kaugalian, realidad. So, ngunit, nakita din natin sa pangyayari sa gospel sa araw na ito na sumunod ang kanyang mga apostoles na doon ihagis at doon nila nakita na nakakuha sila ng mahigit 100, 153 fish. So, napakaganda. Ibig sabihin na kung tayo ay sumunod sa gusto ng Panginoon, tulad nito sa mga pinagawa namin, ay marami tayong makuhang isda. Hindi ibig sabihin na literal na isda. Yung mga kaluluwa ng mga kapatid natin na nag-alanganin sa ating pananampalatayang Katoliko ay magising natin at mapalakas at mapatatag ang kanila rin pananampalataya. At sa ngayon, yun lang muna ang aking maibigay. Maraming salamat sa lahat. Back to you, Bro Salde. God bless you. Yes, napakaganda yung mensahe natin mga kapatid ngayon sa ating reflection.
No? Napakaganda po. At Bro Yor, Cap Yor, kayong sunod. Maraming salamat, Rosaldi, at magandang umaga sa Pilipinas, magandang gabi Jerusalem, at magandang hapon sa Canada at US. Welcome po sa mga lahat na nanonood. Napakaganda ng mga sinishare at saka sinasabi ng ating mga kapatid. Very informative, lalo na yung kay Romel Revilla. Parang nakapunta na rin ako ng Israel. So I wish, sabi nga ni Rome, I wish na makapunta din ako sa Israel, sa Jerusalem, na yung sinasabi ni kapatid na Romel ay talagang makita natin in two eyes yung lugar na kung saan yung Panginoon natin ay naghirap, nagbatas ng mga kasakit para sa atin. Sa ating pagninilay ngayon sa ating gospel, siya nasabi rin ni Bro Romel sa Tiberias, so doon sila, so yung mga apostolos ay lalo na ang ating first poop ay nangisda. So kumalaot sila kasama yung kasamahan niya, pero wala siya nakuhang isda. Pero nung madaling araw na sinabi sa kanila ng ating Panginoon na ihulog yung lambat sa kanan ng bangka. So yun, nakakuha sila, sinunod nila ang utos ng ating Panginoon, kaya marami silang nahuli. Actually, itong 153 species of fish na nandoon sa Tiberias ay isang symbolism para sa ating mga katauhan. Ang katauhan na ito ay according to sa note ni St. Jerome, these cats, it daw ay nagre-represent sa universal message of the gospel na ang mga disipulo ay predestined to go all the nations and gather all the people into the unbreakable band of the love of Christ in His strength. So, ang ibig sabihin na talagang kung titingnan natin in symbols, ito yung mga disipulo ay inutusan ng ating Panginoon na sa Bible rin, hindi ko lang makakuha yung verse na humayo sila. Kaya sinabi sila ng Panginoon, humayo sila sa buong daigdig para ipalaganap ang magandang balita. So ito, sa ngayon, sa pamumuhay natin, let us put our trust in the Lord and make Him in our life as a cornerstone. Para din na lahat tayo ay maka-gather din ng mga tao na into the loving embrace ng ating Panginoon, into the body of Christ. So, ang lambat na ito ay, di ba, nasabi hindi napunit sa kahit na anong karami. So, ibig sabihin nito na yung mga una nating mga Santo Papa or mga disipulo ng ating Panginoon ay lumaganap sa buong mundo. So yung lambat na yun the Catholic Church. Ito yun, the Catholic Church na talagang lumaganap sa buong mundo, nang huli ng mga sangkatauhan, napakarami na kahit na anong sira ng iba, yung lambat na yun ay hindi pa rin nasisira. Hanggang ngayon nandyan pa rin. So sa buhay natin, sa ating pagnilay-nilay sa Ebanghelyo na ito, kagaya rin ng sabi ni Juan, na-recall ko tuloy yung sinasabi ni Brad Rome, yung wish. Ako actually, tumitingin ako, Bro Romy, ng eroplano, pero hindi ko naalala kung nag-wish ako. Pero yung pinaka-experience, kasi siyempre katulad mo, mahirap din kami. Mahirap din kami sa probinsya. Alam mo bang, rain-feed lang yung namin eh. Rain-feed lang yung palaya namin na kapiranggot lang. Hindi pa sa amin yun, sa lolo't lula ko pa. Tapos kami nanggagapas ng palay sa ibang may malapad na taniman para makakain kami. Naalala ko pa yung variety ng palay noon ay natawag nilang makan. Makan yun eh. Mataas pa sa akin yun eh. So yung ginagamit pa, hindi yung panggapas na ganun. Yung tawag sa amin, yung kayob.
So ginaganon ko pa yung kwan, hinihila ko pa yun. Hinihila ko ganun, tapos puputulin. Kasi mataas sa akin eh. Yun nga naalala ko na sabi ko, pero hindi rin ako kagaya ni Bro Robin na nag-wasting ng aeroplano, pero hindi ko lang naman hindi ko rin alam na nakapunta ako rito. Pero yung ano ko lang, mai-share ko rin yung tatay ko. Kasi sabi niya, nang dumating siya dito sa Amerika, nagkita sila ng pinakaamo nila doon sa lugar nila. Kasi sila trabahador lang. Nagulat daw yung amo nila. Sabi niya, bakit ka nandito sa Amerika? Nagtataka siya. Yun bang ang hirap ng tao na yun makapunta ng Amerika? Sa isip-isip niya, paano siya nakapunta dito na tauhan lang namin siya? Parang ibang sa kanya ay parang ang mundo ay para lang sa kanya, hindi yung para sa lahat. Parang talagang hindi siya makapaniwala. Pero yun na nga, sabi ni Bro Rumi, yung Panginoon ay talagang may plano sa atin kung paano tayo dadalhin sa isang lugar na hindi ba natin sometimes i-wish, pero talagang inaakay niya tayo, basta sundin lang natin ang kalooban niya. Kaya nga sabi rin ni Bro Romir Tembrevilla, inuutusan na tayo ng Panginoon na dito tayo, minsan lumilis pa tayo Lalo na pag nakita nating mahirap ang daanan na yan halimbawa, isang halimbawa lang, gusto mong pumasa ng examen, dapat siyempre magpagod ka, mag-aral ka. Di ba? Magdasal ka. Kung anong gagawin mo, yung iba, shortcut bahala na, mangungupya na lang ako. Para makapasa lang. Sa experience na yan ng pangungupya, alam niyo bang, hindi naman sa pinagmamalaki yung sarili ko, that was the time of my professor is Engineer Piniranda sa aming integral calculus yata yun. Final. Ang daming bagsak sa preliminary at saka sa midterm. Magpa-final na. Itong abang lingkod ninyo, hindi naman magaling, pero at least nakapasa. Naku, pinalakan ang ang answer sheets ko. Para lang makakopya sila ng answer, para makapasa lang sa subject na yon. Siguro, pinanigan din ng mahal na Panginoon. Nakapasar sila. Yung iba naging arkitekto na, yung iba naka-abroad na rin. So, minsan, nagkikita-kita kami. Ewan ko kung naalala pa nila yung ganong pangyayari. Pero sa akin, wala naman sa akin yun. Ang sa akin, bukas palad na kahit na ganong pamamaraan, nakapagbigay ako ng tulong sa kanila. So, yung Diyos na yung bahala. Kaya nga yung mas maganda talaga yung natin, yung gospel natin ngayon. About 153 fish na yun. So, yung 153 na yun, sa bilang natin as human, parang mabibilang natin. Pero sa Panginoon, hindi na mabilang yun as the stars in the sky, sun sa dagat. So, kaya lang, sabi nga ni Romar Tembrevilla, yung iba natin mga kapatid ay lumilihis. Dahil siguro nung sa lambat sila ng ating Panginoon ay sila yung maliliit na isda na lumusot sa maliit na butas, di ba? Yung maliliit na isda talagang lulusot yan so sila siguro yun. Tapos nag-ipon-ipon, kaya lang hindi na rin sila tawag dito, hindi na rin sila nagbuklod-buklod kasi pag nung lumabas sila sa lambat ng ating Panginoon, nagkanya-kanya na silang sarili na sila ng kanilang buhay. Kaya fragmented na sila. Hindi kagaya nung tayo, nasa lambat tayo ng Panginoon, tayo yung mga malalaking isda. Kaya nga, yung sabi nga na malalaking isda tayo, kaya tayo ang palaging hinahabol, palaging napapansin. So, sa ganun pa man, sa ating pamumuhay, dapat huwag natin kalimutan na gaano man yan, sa nasasabi ko na palagi, na gaano man yung kahirap ng ating pamumuhay, ay nandyan pa rin yung Panginoon na gumagabay sa atin. Sundin lang natin ang kung ano sinasabi niya. May pagkakataon na hindi natin maintindihan kung anong ibig niya sabihin, pero hindi natin madala yan to our own personal na pag-iisip sa ating interpretasyon o sa ating panilay-nilay. Dapat humingi tayo ng gabay ng banal na espiritu para maintindihan natin kung anong ibig sabihin ng
mensahe ng Panginoon sa atin at ang gusto niyang mangyari sa ating buhay. Ang Panginoon natin ay mapagmahal na Panginoon. Hindi niya kayang mapahamak tayo. Tayo lang mismo ang gumagawa ng kapahamakan sa sarili natin. Ika nga, ginawa niya tayong 99%. Pero may kinuha siyang 1% na ang gusto niya ay hindi tayo gawin parang robot na 100% na kung ano sasabihin niya ay susunod tayo. So, kinuha yung 1% as our free will. Tayo ang mamimili ng kung saang path, saang landas ang ating susundin. So, sa muli, sa mga nanonood natin, mga kababayan, mga kapatid, ay huwag kayong mawala ng pag-asa. Ang Panginoon nandyan pa rin sa tabi natin. Hindi lang natin napapansin araw-araw, pagising natin, nandyan siya. Pagtulog natin, nandyan siya sa tabi natin. So, huwag magkalimot, tumingala, humingi ng tawad sa ating mga kasalanan at magpasalamat sa araw-araw nating mga grasya na natanggap. Maraming salamat at magandang umaga, Bro Romel. At sa lahat. Amen. Dr. Tog. Back to Romel Palma. Hello po. Yes, good morning. May ikashare ka ba? Dr. Tog. Bro, sa ating gospel ngayon, ikaw muna. Paturo lang kayo, brother. Parang nalit ka yata. Nalita ko bro eh. Hindi talaga. Parang. Pasensya na bro, Ior, hindi ako nakapag-reply sa PM mo It's okay. Sige. Marami. Kakagising lang. Patuloy. Ikaw bro Romel, may lakad ka pa? May trabaho pa Sino ata. Romel? May trabaho ka pa ata bro. Sige bro. Sige lang bro, ano yung gospel bro? Ang gospel natin is yung pangatlong Sa pangingisda. Yung pangatlong napakita Pakita. si Jesus Christ. Okay. Yung nangisda si San Pedro? Yes, correct. Okay. Tapos tinanong siya ng 3 times na Yes. mahal mo ba? Eh, Ano? Sana May nahuli sila. May nahuli silang Hindi pa yung 153. nabasa pero kadugtong yung tinatanong sa Pedro. Kadugtog. Kadugtong lang yun. Wala pa tayo doon. Doon Okay, pa lang okay. tayo sa lambat. Sa lambat lang yung natin. Sige. Pasensya na, hindi ko muna i-show yung video ko Napakaganda ng gospel na yan kasi kung pagninilayan din natin mga kapatid, no, yung ating buhay ay katulad yan ng pangingisda, no? Ang ating pagiging Kristiyano katulad yan ng pangingisda. Dahil kung iisipin natin yung ating mga sarili ay yung mga isdang yan pwedeng maging tao yan. Kasi kung papansinin natin kung paano tinawag yung apostoles o especially sina San Pedro, sabi ng Panginoon sa kanila, come to me and I will make you fishers of men, no? Sumama kayo sa akin dahil gagawin mo kayong mangingisda ng mga tao. So kung iisipin natin mga kapatid, totoo naman talaga. At yung lambat na papansinin natin diyan ay yan yung paraan o way kung paano natin makukuha yung mga isda o paraan natin o way natin kung paano natin madadala yung mga tao sa Panginoon. Marami tayong mga ways or paraan para mapalapit natin yung mga tao sa ating Panginoon. Iba-iba yung ating mga pamamaraan, pero isa pa rin yung ating mga intensyon. Yun ay dalhin, papalapit, no, yung mga tao sa Diyos. Yung bangkayan, kung i-apply natin sa i-reflect natin yan, di ba, yung isda ay nabibingwit o natatrap sa isa lambat tapos nilalagay sa bangka. Titingnan natin, ang church natin ay yan. Yung bangkang yan yung church natin. Kasi kapag ang mga tao ay dinadala natin papalapit sa Diyos, ay nilalagay muna natin sa bangka o sa church na yan. Kaya nga, in evangelization, ini-encourage natin yung mga tao to go to church every Sunday, no? Even every day kung maaari. Yan yung pinakamaganda sa lahat.
Kasi yung pinaka gusto natin o gusto ng Panginoon talaga na mangyari ay tumanggap tayo sa Diyos. Paano natin matatanggap siya? Nag-iwan yung ating Panginoong Kristo ng isang sakramento. Ang sakramento ito ay nagsasabi na do this in memory of me. Ano 'yon? Pag receive natin sa katawan at dugo ng Panginoong Kristo. So kailangan nating alalahanin ito in every day of our life. Kung maaari, makasimba tayo. At every Sunday, no? Our rest day. Kasi importante yan para sa atin. Karamihan kasi sa atin, no? Dahil sa hirap sa buhay, hindi na nagawa na pumunta ng church dahil ang sinasabi lang ay I need to work. No? Hindi ko na kailangan pa na wala na akong lugar pa para sa mga ganyang bagay. Yung alibay na lang natin, I need to work. Pero mga kapatid, ano ba talaga yung pinaka-importanting work na kailangan natin gawin? Yung pinaka-importanting work ay yung sa prayer ng ating Panginoon. Kahit nasabi niya, no, na ilayo mo ang pupang ito sa akin, pero they will be done, no? Yung iyong kalooban pa rin ang masusunod. Ganun dapat yung maging mangyari sa atin, na hangarin natin yung kalooban ng Panginoon, na kailangan kung sinabi ng Panginoon na mamingwi tayo, kailangan talaga mamingwi tayo o kumuha tayo ng mga isda o be fishers of men. Gawin natin yan. Hindi lang naman dahil hindi tayo makakagawa ng evangelization, outreach, no? Para yung mga tao ay mapalapit sa Diyos. Alalahanin natin mga kapatid, pwede tayong gumawa ng mga paraan natin para mapalapit ang mga tao sa Diyos. Katulad na lamang kung ano yung situations natin ngayon. Example, we are late na nakapag-receive ng sacrament of matrimony, but we received, nakatanggap tayo. Then, evangelize those people who are in live-in situation. At encourage them, no, na makatanggap din ng sakramentong natanggap natin. Sample, hindi tayo nagsisimba bawat linggo, pero dahil sa grasya at awa ng Diyos, no, nabigyan tayo ng realization, nakakapagsimba na tayo every Sunday. So, encourage, evangelize other people na nakikita natin na laging busy, na laging walang oras sa Panginoon, na magkaroon sila ng oras tulad ng nangyari sa atin. Kung paano tayo na palapit sa Diyos, kung paano tayo napasok doon mismo sa lambat, at paano tayo nailagay mismo sa bangka, which is the church, ganun din sana ang gawin natin sa mga tao. Nawa ay bigyan tayo ng blessed araw-araw ng Panginoon, at sa Diyos ang lahat ng papuri at kadakilaan magpakailanman. Amen. 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 No? Amen. Ako na last. Sinadya ko yan para maliit na lang yung ko ibabahagi. Isang oras na maliit. Ayun na nga, no, nasabi na Bro Romel Tim Rebilla sa Israel. No? Napaganda. At saka ni Bro Romy ang pinakauna nating nag-reflection, at ni Bro Yor ang Romel Palma. Yun na, nasabi na po nila lahat, pero may sharing lang ako konti sa experience ko na ito. Kahit hindi man tayo nagkita sa personal, no? Pinag-ano pa rin tayo ng Panginoon, no? Ano talaga ang ating Panginoon. Iniipon talaga nila tayo. Kahit nga ako na hindi ko na makapasok din sa ganito, kasi lang ako, tagapanood lang din ako sa mga programa ng mga Katoliko. Pero nung time na yon, isi-share ko lang yung sharing ko kasi nasabi na nila lahat yung pangingisda na ating Panginoon, no? Yun yung natin, yung para kumbaga mga inutusan sila para sa mga kaluluwa din, nasabi ni Yor, totoo din yun, na para din maligtas ang kanilang mga kaluluwa. Ganun pa man yung natin, reflection ay nasabi nila is mas-share ko din na din ako lang ako ni Bro Romel, sabi ko mag-design lang ako ng mo para lang ako lang taga-designer mo.
yun na nga yung sabi ko, sabi ni Bro Romel, sama ka, sali ka sa amin. Sabi ko, hindi ko siya sinasabihan ko siya, bro, parang wala pa akong kaya. Sabi ko sa Panginoon, Lord, hindi ko pa to kaya. Yung gano'n. Sabi ko, parang hindi aatras pa sana ako. So, sasali ba ako o hindi? Yan. Yung pagkagabihan natulog ako, na nakapanaginip ako. No. Palagi ko talaga yun na ayaw ko, hindi ko kaya yun. Yung panaginipan ko nandun ako sa maduming tubig, nakalublog. May grupo doon sa sa hindi nakalublog. At sabi doon, sama ka. Sumama ako. Pagsama ko, yung paa ko is madumi. Kaya galing ako sa maduming tubig. Biglang puti. Yun po yung isa na hindi ako nakahindi na sumama ni Bro Romel. Romel Palma. No? Yun yung experience ko na ayaw ko pero yun nga. Siguro isali din ako dito sa grupong ito para din yung mga kasalanan ko mabawas-bawasan naman at saka makatuto din ako, no? Gaya nito, hindi ko na makasama ko pala yung si Bro Romel, Team Rebellia sa Jerusalem, na siya yung napakatotoo doon na tunay talaga tayo, no? Napaka-blessed talaga, no? Na hinindian ko nandito pala yung makikita yung mga maliligtas ng aking kaluluwa dahil madagdagan ng aking mga kalaman. Kung si Bro Romy, marami din na-share sa atin na napakaganda, at si Capyor, si Cap Romel. No, napakadakila ng ating Diyos dahil siguro po sa aking panalangin na gabayan niya ako palagi sa tunay na landas. No, yun po ang palagi sa akin sa una pa. Kaya siguro binigyan talaga niya ako ng daan dahil sa panaginip, sa mga prayer ko na gusto ko na masunod ang kanyang landas na hindi ako maligaw. Kaya it's a bless, no? Kung sino man yung nandito sa atin na panood palagi, napaka-bless po natin dahil maganda po yung mga sharing ng ating mga kapitan, no? Mga kapatiran, kapanalig. Maraming salamat mga sister and brother. Yan lang po yung mga reflection ko sa umagang ito. Sino pa may dagdag, magdagdag po kayo mga kap ng inyong mga reflection. Bro Romy, unmute, Bro Romy, unmute. Ay, si Bro Romy pala. Ay, hindi ako maka-unmute. Hindi ako maka-unmute. Bro Romel, paki-unmute kay Ito na. Ayun. May maidagdag lang ako ng kaunti. Kasi napakahalaga, sabi nga ni Brother Romel Palma, napakahalaga yung natin. Paano nga? Kasi ang kanyang mga disipulo, kaya nga ginawang disciple ng Panginoon yon. Ang purpose kasi ng ating Panginoon, lalong-lalo na, they are all ordinary fishermen, di ba? Yung mga disipulo. So, kaya nga, bumalik sila sa kanilang business as a fisherman. So, nakakaano nga lang talaga minsan kasi sa gospel na binasa natin, once more or muling nagpapakita sa kanila ating Panginoon, di ba? Ibig sabihin, nagpakita na sa kanila. Pero hindi pa sa pangalawang pagkakataon, hindi pa rin nila na-recognize kagad. So, ang sabi nga ng anong tawag yun, na Brother Romel Palma, nga tayo talaga ginawa din ng Diyos upang mamingwit ng mga tao. Sabi nga, tayo ay instrumento ng Diyos. Bakit ba tayo ginawa ng ating Panginoon? Ang purpose ng ating Panginoon, bakit tayo ginawa ng ating Panginoon? Ang purpose ng Panginoon, bakit tayo ginawa ay upang maglingkod sa ating Panginoon at upang itaas ang kanyang kadakilaan at kabutihan. Kasi sabi nga ni Brother Mayor kaniha, humayo kayo. Sa Matthew 28 yun 19. Therefore go and make the disciple of all nations by baptizing them in the name of the Father and the Holy Spirit. Di ba? So yun ang purpose natin ihayo natin, ipangaral natin, i-share natin. Even though we are not a pastor or we are not registered nga talagang mga preacher, pero through the sharing of the words of God, yun ang yun ang mai-contribute natin sa ating Panginoon. And then ibig sabihin, may eager tayo para magiging effective tayo nga fishermen
At kailangan din tayo nga magiging eager din na makipag-fellowship sa ating Panginoon. Anong ginawa ng sa pamagitan ng ating pagsisimba, sabi nga ni Brother Romel, ito yung pakikipag-isa sa ating Panginoon na para maging effective po tayo, makipag-isa po tayo sa ating Panginoon sa pamagitan ng Eucharist, sabi nga ng mga pari. And kahit sa amin, yung samahan namin dito sa Canada na charismatic, ang the highest form of worship sa God, hindi yung prayer meeting Palagi namin paulit-ulit sa prayer meeting namin, prayer meeting is not the highest form of worship to God. Ang pinaka-highest na form of worship sa ating Panginoon ay yung pagsamba natin sa Mass upang tayo ay tumanggap ng Eucharist sa banal na katawan at dugo ng ating Panginoon. In union with Him sa ating Panginoon, makipag-isa tayo sa ating Panginoon. Kasi mababasa po natin sa John 15:19 and John 15 verse 5, sabi ng ating Panginoon na siya ang puno. Ang sino mang humihiwalay sa Kanya, wala nga pong kung basahin po natin na brother, maganda po yun John 15, basahin ko lang po kasi maganda ito. Basta basahin konti. Ito, hinahanap ko lang sa ating Bible. John 15 verse 5. Nandito po. Maganda kasi ito I am the vine, and you are the branches. However remains in me, I in Him will bear much fruit. For you can do nothing without me. Ibig sabihin, mga kapatid, kung tayo ay hiwalay sa ating Panginoon, wala po talaga tayong magagawa sa buhay po natin. We are nothing. Kaya palagi kong sinasabi, I am naked, I am nothing. Wala po akong kalaman, wala po akong hawak sa buhay ko dahil ang lahat ng naririto sa akin ay buhat sa Diyos. Kaya wala po talaga akong maipagmamalaki sa sarili ko dahil ang lahat ng meron ako sa buhay ko ay galing sa Diyos at siya lang mayari. I'm just only a caretaker sa lahat ng meron ako sa kasalukuyan. And then, the last, let Him to minister of our life. Hayaan po natin ang ating Panginoon na siyang magdadala sa buhay po natin sa pamagitan ng ating paglilingkod sa Kanya dahil lahat ay ibibigay ng Diyos. Sabi nga sa Revelation Pahayag chapter 3 verse 20, nakatayo siya sa pintuan. Ang sino mang kumatok sa pintuan ay kanyang bubuksan at siya ay papasok at makisalo sa atin. Ibig sabihin, mga kapatid, kung tayo ay patuloy na kumatok sa ating Panginoon, tayo ay patuloy na bubuksan sa pamagitan ng ating pananalig at pananampalataya. Sa dalas, sabi ni Brother Romel, ang simbahan, yun ang kakatukin natin dahil ang simbahan ang siyang pundasyon ng ating pananalig through the Jesus Christ na muling nabuhay para sa atin. Napakaganda po, mga kapatid. Kaya pinagpala tayo ng Panginoon dahil meron tayong munting channel ni Brother Ramel Palma, munting channel pero napakalaki para sa ating Panginoon. Amen? Amen. Amen. Next naman, sino yung magdagdag? Kaya na po. Ang bahala. Parang naantok na si Bro Romel Timbrevilla. Oo nga. Inantay ko na makatapos ka, Bro Yor. Kasi pag akong Oo. salita, baka maubos hanggang alas Ang ganda kasi Sige ako. Sige. Hindi, ikaw na. Kasi naantok ka na Para kung ikaw muna. Para sige. binibuild up ko pa yung Galilee at saka Tiberias. Ayun, maganda yun. Okay na ba? Maraming salamat. Pero siguro kunting dagdag na lang yung tama yung sinasabi ni Bro Rome at ni Bro Romel. Yung bangka ay yun ang simbahan natin. Kahit na sabihin na natin na marami rin ng tagasagwan sa simbahan natin na minsan ay napapaliko ng konti, pero ang Panginoon ay talagang siya pa rin ang gumagabay doon. So, para tayo ay yung himbahan ay para patuloy pa rin na mamimingwit sa mga tao na lumilihis ng landas at sa mga disipulo natin. Siguro, sabi nga ni Bro Romel, mga ordinaryong tao rin sila. Yung occupation nila ay talagang mangingisda, kagaya din namin. Mangingisda.
So, hindi rin nga siguro na isip dun sa kagaya ng sinishare ni Bro Rom, mga unang panahon namin na hindi rin nila siguro naisip na magiging ganun sila sa buhay nila, di ba? Kagaya ng sinishare ko na hindi rin namin naisip na humantong kami sa lugar na ito. Hindi ko rin 100% hindi ko rin naisip na magsama-sama na tayo dito sa munting channel na ito ni Bro Romel Palma. Pero talaga ang Panginoon ay talagang may purpose at saka talagang siya yung tagasagwa natin na kahit nakasakay tayo sa bangka niya, siya yung tagasagwa natin na dinadala tayo sa talagang diretsong daan. Hindi yung dating daan ha, diretsong daan. Pwede na daan. So sa ating mga kapatid, sa buhay natin, sinasabi ko na may mga dumarating na mga unos sa ating buhay. Isa't isa sa ating meron yan. Ako lalo na. Pero huwag tayong sumuko. Nandiyan talaga ang Panginoon. Hindi lang talaga natin namalayan. Nasa tabi siya natin. Araw-araw, minuto, minamasdan tayo, sinasamahan tayo, naghirapan tayo, nandiyan siya. Ay siya ang Panginoon ng pagmahal, na mapapagmahal. Wag natin lang alalahanin na ibang pag na achieve na natin yung grasya na binibigay niya sa atin ay kalimutan na siya natin. So sa muli, maraming salamat at magandang umaga Pilipinas. Magandang gabi, walay latob na sa Jerusalem. Umaga, magalas dos. Bukertob na sa Jerusalem at God bless. At sa muli, maraming salamat. Pagpalain tayo ng mahal na Panginoong Jesucristo at ng mahal na Birhen Maria. Bersaldi. Amen. Salamat. Ibigay na natin to kay ating kapatiran, kapanalig, Bro Romel from Jerusalem. Maraming salamat Bro Saldi, Bro Yor, Bro Romel Palma, Bro Romy. Salamat sa inyo na nadagdagan din po ang aking pananampalataya at sa pagnilay-nilay ay napakaganda ng nabanggit nyo kasama kay Bro Saldi. So sa ngayon ay siguro ang gagawin ko lang ay mag-share. Baka hindi nyo nabasa dyan sa Bible at marinig nyo sa akin. So kayo na magdagdag dyan. So ulitin ko, ang Sea of Galilee, matabang ang tubig, hindi maalat. Pangalawa, itong Tiberias na binanggit dyan, ay magkalapit-lapit lang ito sa mga nagawang himala ng ating Panginoon. Kasi yung Tiberias sa baba, pag aakyat kunti, ay nandoon na yung Church of Multiplication of Bread. Sa kabila, magkalapit-lapit lang sila. Ito. Yung sa kabilang bundok ay doon mo naman makita yung binanggit ng Panginoon na blessed are they poor, di ba? Yung walong tawag niyo, na blessing, na napakaganda ng lugar na yun. At sa mga kapatid natin sa ating simbahang Katoliko ay kung makarinig kayo dyan sa mga kapatid natin sa iba yung pananampalataya na nagbabasa ng Biblia at saka parang sila na yung napakagandang magpaliwanag. So, kailangan nating suriin ng mabuti at kung mayroon kayong kayang makapunta rito sa Israel, ay puntahan ninyo para mas maganda na kayong magpaliwanag sa mga kapatid natin dyan. Dahil karamihan ng mga lugar dito na kung saan ng pangyayari na ginawa ng Panginoon
ay karamihan ay simbahan ng ating pananampalatayang Katoliko. Yun nga po, naawa lang tayo sa kanila dahil at naintindihan natin sila dahil yun ang iminulat sa kanila o yung mga angkan nila no, nauna sa kanila ay naakay sa ibang pananampalataya at pag-intindi ng ating pananampalatayang Katoliko, at yun na po ang binigay nila, ipinasa nila sa mga anak nila na ngayon yun ang palaging tumutulik sa atin. So yun nga, kahit ako ay naawa sa kanila, ngunit dahil sa kanilang pride, ayaw nilang tanggapin ang katotohanan, at minsan ay marami pang alibay o rason na para makalipso. Kahit nalaman mo na at nalaman niya mali talaga ang daan na kanilang tinatahak. Ngunit ganun pa man ay nanatili silang ganyan ang kanilang paninindigan. So, ang masishare ko lang nandito ako sa Jerusalem ngayon, na halos dito na nakaapak ang ating Panginoon sa lugar na ito. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa Kanya na dinala ako rito, na hindi ko naman sa simula alam ang purpose nito. Sa ngayon, dahan-dahan ko na nalaman na ito pala yung gusto niya sa akin, na magpatotoo ng kanyang simbahang Katolika na kanyang itinatag sa pamagitan ng ating unang Santo Papa, San Pedro, at sa mga apostolis niya. Ako'y isang witness na totoo pala ang ating simbahang Katolika, bilang sa ating pananampalataya ay tama at walang tinatago, dahil yun lang palagi ang pinapabulaan ng ibang mga kapatid natin sa ibayong pananampalataya. Yung mga mali na nakita nila, ayaw naman nilang tumanggap ng paliwanag ng ating simbahan. So dito lang muna, dahil dagdagan ko mamaya kung may mabuksan naman akong topiko para idagdag ko. Back to you, Rosaldi. Ayan Salamat po. naman, 6:40 na tayo eh. Para makatulog. Katulog na yung kapatid natin. Siguro, magbigay lang muna tayo ng mga last message natin. Ituloy natin mamaya pag tapos natin last message. Ibigay natin ito kay Capior. Ako na last message ko na. Okay, maraming salamat at sa muli, pagpalain tayo ng mahal na Panginoon sa araw-araw nating pamumuhay. Huwag tayong mag-alala. Gaano man kahirap ang buhay, nandiyan siya palagi sa atin. Sa muli, Walker Tov, Jerusalem, Choy Rabim, Amerika, Canada, Booker Tov din sa Pilipinas. Salamat. Hanggang sa muli. Yes. Gamlika. Salamat, at ibigay naman natin ito kay Cap Romy sa Canada. Salamat mga kapatid. Alam ko nga umaga na po dyan sa Pilipinas, at dito sa amin sa Canada at US is hapon. Kay Brother Romel Tim Revilla is patulog na. Patulog na. So thank you so much. Thank you so much, brothers and sisters in Christ. We are brothers and sisters in Christ actually. So thank you so much for this another opportunity sa buhay po natin to share the words of God. Kasi ito lang po ang magiging batayan natin upang lumago tayo sa ating pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon. God bless you all.
Salamat, Amen. Cap Romy, ibigay natin kay Cap Romel Tim Revilla sa Jerusalem. Salamat Bro Saldi. Salamat din po sa mga kapatid natin sa Cap Rumi, Cap Romel Palma, Cap Yor, at sa iba pang kasama natin sa katotohanan at usapan. Salamat sa programang itong Ibanghilyo sa madaling araw. Ulitin po namin, kami po ay humihingi ng pasyensya na nalit po kami sa umagang ito dahil sa inyong pagdadasal. Salamat na ituloy namin sa araw na ito. Salamat sa nagsusubaybay at nagsusuporta sa maliit na channel na ito. At tayong lahat ay sabi ng ating mga apostolis, idadasal po natin ang bawat isa. God bless us all. Joraim Tubim, Amerika, in Canada, Boker Tov, Bro Saldi, sa Pilipinas. Ganun din po sa amin, Boker Tov, Laila po. Back to you, Bro Saldi. Maraming salamat, no, kapatid natin sa Jerusalem. Ibigay naman natin ito kay Romel E. Palma sa Pilipinas. Good morning. Good morning, no, Kap Romy, Kap Yor, Kap Romel T, at Kap Saldi. And masal tov sa inyo dahil even late pero napakaganda pa rin yung naging resulta nito. And we're so very glad and thankful po dahil meron tayong ganitong programa na kung saan ay makakapagnilay po tayo ng ebanghelyo natin kahit na 3 beses lang sa kada linggo. At least makakapagnilay po tayo. Maraming salamat po sa lahat ng patuloy na nagsusuporta po sa atin. Patuloy na nananalangin po sa ating munting channel ito. Maraming salamat po sa nagbibigay ng kanilang tulong para sa atin upang makapagpatuloy. And I would like to thank you also sa tumulong po sa aking tiyuhin na nagbigay po ng tulong upang makapagbili po ng gamot. Maraming salamat po sa inyo. At nawa po ay bigyan kayo ng blessing ng Panginoon araw-araw at bigyan kayo ng good health din. At mga kapatid, patuloy po nating subaybayan yung ating munting channel na ito. At Lunes at Martes, alas 8 hanggang alas 10 ng gabi, meron po tayong program. Merkules, Biyernes at saka Linggo, meron din tayong madaling araw na ebanghelyo. Nawa ay pag okay na yung lahat ay makakasama tayo ng on time, no? Palagi nating ipanalangin yung isa't isa upang palagi tayong makapagpatuloy sa ating mga misyon kasi alam natin yung kaaway natin na hindi natin nakikita, always lang nakakabantayan sa atin na anytime kaya tayong sulungin, kaya tayong gibain ng mga kaaway natin na hindi natin nakikita. Just pray and ask the help of Saint Michael the Archangel at nawa po ay isa buhay at isa puso natin yung ebanghelyong ito ngayon kung saan tayo ay tinatawag ng Panginoon sa isang misyon. Be a fishers of men, no? Even in our ordinary way, even in our own ways. Be a fishers of men. Dalhin natin sila sa simbahan, dalhin natin sila sa Panginoon. God bless po sa ating lahat. Maraming salamat, Bro Romel E. Palma. Tapos ka na ba, Caprior? Tapos na ka na? Tapos na. Ako na naman po yung magpasasalamat, no? Pasensya na po. Diretso ng prayer, closing prayer. Diretso na, ikaw na mag-closing prayer. Pasensya na po sa yung namin na barya dahil sa Zoom din, paulit-ulit kami, log out, log in. Pero ganun pa man, hindi yun makahadlang sa amin sa pagsiwalat ng magandang balita ng ating Panginoon. Malit man kami at napatuloy pa rin namin. At maraming salamat sa inyo, sa mga nanonood. At sa YouTube naman, i-re-upload namin ito mamaya pagkatapos nito. Maraming salamat mga sister and brother, lalo-lalo na sa aking mga kapartner dito sa programang munting channel na ito.
na Ebanghelyo na Madaling Araw. God bless us all at ilagay natin ang ating presensya sa ating Panginoon. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Lord Jesus Christ, salamat Lord kahit na aberya kami sa araw na ito, na ginagabayan mo po kami palagi, na natuloy pa rin namin ang aming mga gawain na kahit munting sa amin lang ito, napakalaki po ito para sa iyo. Salamat Lord God Jesus Christ na hindi niyo kami pinabayaan araw-araw. Salamat sa blessing na ibinigay mo sa amin at sa pagmamahal na ibinigay mo sa amin lahat. Lord God, ikaw po bahala kung saan mo po kami ilagay. No? Salamat po Lord at dagdagan mo pa yung mga kaalaman namin sa isa't isa para po makashare kami sa inyong magandang balita na ikaw po ang magabay Lord na sa aming pagkakamali. Ikaw Lord ang magtuwid sa amin. Lord Jesus Christ, salamat po. Sana po sa pandemic na ito, Lord God, hipuin mo po ang kanilang mga puso na sumampalataya sa iyo at maniniwala sa iyo. Lord God, salamat. Thank you sa lahat-lahat ng pagmamahal mo sa amin. Mama Mary, pray for us. Sa tanang mga santos, pray for us. Sa tanang mga anghel, pray for us. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. 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 Good morning! Boker tov, Laila tov. Surayin Yung tovim. Good morning. Panonood. Salamat po.